pray mga kapatid. Praise God, great po Panginoon. At ngayon po ay dadako na po tayo sa announcement po natin. Praise God. Pinagpawisan po ba kayo sa bago natin ano? Pinagpawisan ako doon. Okay, dako naman po tayo sa ano, sa pangalan po. Sa announcement po natin. Okay, sa after our worship po, meron po tayong buffet. Sa Ashley's po, ang place po natin ay sa Lake po. And then, nag-meeting po kami kahapon and as for our meeting, ang Harvest Sunday po natin ay sa November 22. Magbabago na rin po ang ating worship service time. So, para po sa mga nagre-request na medyo i-adjust, your prayer is answered. So, from next Sunday, 12:30 p.m. na po ang ating worship service. Pero, para po sa ating worship team, please come earlier than that so you could practice it para po mas alive po at mas prepared tayo sa ating worship. So, 12:30 po ang ating worship service hanggang 2 p.m. 2 to 3 p.m. naman po ang ating cell group at 3 to 4:30 po ang ating ETOL discipleship. So, ang ETOL discipleship po natin ng 3 ay ang pre-encounter at ang post-encounter. Ang SOL2 po, ang School of Leaders 2, ay 10:45 a.m. So, mas maaga po makakarating ang SOL2. And then, alam niyo naman po ang kalagayan po ng ating Sister Lorraine. So, nais po natin siyang i-wish ng mas pagkagalingang agad-agad mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya nais pong gumawa ang CCM ng short video para sa kanya. So later po, it's either here or sa Ashley's po tayo gagawa ng video. A short prayer or greeting para sa kanya. And we are invited po sa Open Doors Global Mission for their anniversary. However, wala po tayong time, so gagawa rin po tayo ng video para kung i-congratulate sila sa kanilang anniversary. Headed by Pastor John. And then, sa November 22 din po, merong anniversary ang Logos. You're also invited. So, kung meron po tayong time, tayo po ay dadalo after our worship. And then, ito po, ang susunod naman po ang seminar sa Shinwoltong. Sa Seoul din po yun. 11/29, November 20. So, magkakasunod po ang ating mga pupuntahan. And then, sa ating pong Thanksgiving, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon ang ating mga may kaarawang kapatid na sina Pastor Arnel, Sister Carmen, at Brother Noel. And new Thanksgiving po para sa bagong tahanan ni Sister Sarah at ng kanyang pamilya sa Ansan. Hindi po, tahanang may hagdan. Prayer list for this week. Healing for Nanay Norma and Sister Lorraine, Ate Cheryl, Sister Leia. And then good health for Sister Leia, Sister Cheryl, and Sister Rachel. Si Sister Rachel po ay pupunta ng Pilipinas sa November 22. After November 22. Na naman? So, kung gusto niyo po sumama, you're welcome. Kung sumama sa kanya. Yun po. Pag-pray po natin ang kanyang safe trip. Healing for Sister Grace for her kidney cancer. For baby Hannah, now operahan po siya next year. For our CCM pastors, leaders, and members, ito sa planting. So, meron pong desire ating CCM na magpunta po sa Paju for self-planting. So, let's pray for this desire na ipagkaloob ng Panginoon at ang Panginoon ang magtalaga ng mga tao gagamitin at ang Panginoon din mismo ang tatawag ng mga kaluluwang ilalagay niya para dito. Worship outreach in Namyangju. And visa for Sister Janelle as anak po ni Pastor. And ETOL Conference on November 29, 2015. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Sister Hannah. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Morning po. I would like to make some announcement about Sister Lorraine.
She just passed last or early this morning. At salamat sa Panginoon kasi hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. At so amazing panahon, 2 taon na binigay sa kanya ng Panginoon extended in her life, na makaraming kaluluwa ang kanyang nailapit sa Panginoon. And salamat sa kanya. And I would like to ask each and everyone to please let us pray for her and her family. Let us pray all together. Salamat Panginoon sa alam na ito. Dahil nandun ang kalakasang ipinagkakalabi ng Panginoon sa bawat isa. Lord, we know that our life ay nasa inyong kamay. At hindi po namin alam kung kailan at paano ito kukunin. Sabalit kami nagpapasalamat dahil alam po namin yung aming pag-iinagpis, yung aming pagdadalamhati ay mayroong kalakip na kagalakan. Sapagkat alam po namin ang kanyang buhay ay inilihan niya sa iyo. From 6 months given by the doctor, you gave her more time, more than 6 months, less than 2 years, enabled for her to testify her faith and to lead many people, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid na ito. Tuloy sa inyo, pagpapala sa maraming tao, especially, Panginoon, personally sa akin. Salamat, Panginoon, sa buhay niya. At tunay na kilang Diyos, ang panalangin ng kanyang pamilya ay bigay niyo ng kalakasan, ng dalawang anak, Panginoon. We are entrusting at tulad ng kung paano ang panalangin ng Sister Lorraine that she entrusted her whole family, Panginoon, sa inyong mga kamay. Ituloy na yung panalangin ng kilang Diyos. Comfort them, O God. Comfort those people who are now grieving because we lost her. But we are not grieving out of sorrow, but we are grieving also out of joy because we know tinapos mo na yung paghihirap niya sa mundo na ito. At binibigyan mo siya ng panibagong pagkakataong maranasan yung buong kagalangang ipinangako mo sa kanya. Ang buhay na walang hanggang, buhay wala ng pagdurusa, wala ng pag-iyak, wala ng pagtangis, kundi ang kasiyahan na minimiti na one day ay ang kanyang pananampalataya patuloy na mabuhay Panginoon sa kanyang asawa at sa kanyang mga nakalawas, O God, to really understand all these things out of faith, even though sometimes it's difficult for the family. Ang aming panalangin ay, alam po namin dakilang Diyos, nagawa niya na yung dapat niyang gawin according to your purpose. Yes, so and Lord. the angels are now rejoicing, Panginoon, sapagkat siya iyong kasama. Kaya naman, alawas, O God, to rejoice also. Even though we are hurting, O God, we are grieving, sapagkat nakakamiss po, Panginoon, ang kanyang buhay. Ang dalangin po namin, all these people na hindi po niya, Panginoon, dinila niya sa iyong harapan. All those people testify, Panginoon, that a certain lady who is dying out of sickness declared to die in 6 months sa buhay na mahaba pang panahon ng 2 taon, reaching these people so that these people can testify about her faith, glorifying your name. Tiyataas mo namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us hear a short message before po natin mapakinggan ng ating mensahe sa araw na ito. This is a testimony of one of our sister who belongs to Christ Commission Fellowship. Patay po ilaw. Patay po natin ilaw. Involved in a business that helped me earn for a living. But eventually, I used up my money for drinking and partying. Not able to pay for my monthly dues, I sold myself for sex. I despised myself and looked at myself as nothing more than a sex object. I wanted to change, but I didn't know how. And as a child, I was provided with everything that I needed and wanted. In 1997, when I was 5, my mother was granted visa and migrated to the US for work. I thought, as a child, I was provided with everything that I needed and wanted. In 1997, when I was 5, my mother was granted visa and migrated to the US for work. I thought I was going to come along with her, but during the interview, I was shocked to hear that I was not her real daughter. She then told me that she was actually my lola and that my sister was actually my mother. She explained that they had done this to keep me from my father. I was devastated. Then, when I was 9,
I was molested repeatedly by a close family friend. I felt hatred in my heart because no one was there to protect me. I never told anyone about what happened to me because of fear. It became my dark secret. In 2002, my dad became more visible. He expressed that he wanted to fix our family and win my mom's heart again. Eventually, they got married. I thought that having them both back in my life would finally fill the void in my heart, but things didn't turn out that way. During high school, I got involved with several guys without my parents' approval. I deliberately disobeyed my parents and I lost their trust. Nevertheless, I enjoyed the thrill of having men in my life because I felt it filled what was missing in me. In 2008, my parents separated. Everything was falling apart. I felt so empty, broken, and hopeless. At that time, I attempted suicide for 5 times. I began hanging out with bad friends, getting drunk, smoking, and continued having a relationship with different guys. I felt my life had no meaning and I saw myself as worthless and I had no peace. Because of the chaos and confusion in our family, I decided to run away from my parents and live on my own. I got involved in a business that helped me earn for a living, but eventually, I used up my money for drinking and partying. Not able to pay for my monthly dues, I sold myself for sex. I despised myself and looked at myself as nothing more than a sex object. I wanted to change, but I didn't know how. I was tired of how I was living my life. One night, I prayed to God and begged Him to rescue me. At that time, when there was nowhere for me to go, I decided to give my life to God. In His grace and mercy, He heard my cry. Through my mom's sister, I was able to reconcile with my lola and mom and move back to them. God did not only rescue me out of the pit, but He also began working in my heart. I was invited to attend a seminar in CCF Alabang where I truly understood the gospel and accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. I attended J-Zone, now Elevate, where I really grew closer to God and was plugged into a D group that nurtured me spiritually.